Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Light lang tayo sa ating vlog para po dito sa ating mga kapatid na tsuper, driver at mga operators. Nakatagpo na po kayo ng inyong kasangga sa inyong mga problema dito sa Jeep Modernization Program ng DOTR. Nandiyan na po si Senator Amy Marcos ay nag-request na po siya ng inquiry dito sa Senado upang pag-aralang muli itong jeepney modernization program na to dahil doon sa mga kaakibat na problema na naglalabasan ngayon. At yun nga po, sabi ni Senator Amy Marcos, ang Pilipinas ay kagagaling lang po natin dito sa pandemic. Kaya po tayo ay bumabawi pa lang. Tapos sa nakikita nila ay nagkakaroon po tayo ng problema dito sa transportation. Hindi daw po tayo dapat magkaroon ng krisis dito sa transportation. Kaya po nag-file po siya ng inquiry dito po sa Senado. Mga kapatid, si Senator Coco Pimentel naman po ay ganun din. Sinabi po niya na ito ay magkaroon muna ng indefinite suspension para mapag-aralan pa yung napakaraming problema na naglabasan matapos na nga po yung consolidation nitong mga prangkisa pagpasok nitong bagong taon. Ang sabi po ni Senator Coco Pimentel, kung hindi naman nagwelga, nagrally itong mga kapatid nating tsuper at mga drivers, ay hindi natin makikita yung iba pang mga problema. Sana po ngayon makikita nyo na. Ngayon, may mga nauna pang kasangga itong mga drivers natin, mga tsuper na to. Si Senator Grace po, ayan, kasangga nyo po yan. Sila ng may aprobadong ruta para sa kalahati ng bansa sa June 2024. Pero dahil wala ang probisyong ito sa budget, malamang ay aasa na naman tayo sa wala. Pangalawa, pinangako rin sa atin na hindi daw phase out ang consolidation. Itinatago lagi ang motibo sa mga technical terms. Pero hindi pa ganon na ang epekto ng deadline, ang mga hindi pa nakakapag-consolidate, matatanggalan ng ruta. Walang ruta, walang prangkisa, walang kabuhayan. Senator Pia Cayetano. Pero kung bubuhayin din lang natin ang mga jeepney, then it might as well be not by importing jeeps but by supporting the local industry. Kasangga po yan. At meron pa pong isa, si Senator Chis Escudero. Noong pamang March 2023 ay may mga sinabi na po siya tungkol dito. Yun nga, dapat ay magkaroon ng welfare check dito sa mga drivers at mga operators kung kaya daw po ba talaga nilang hulugan itong mga bagong units nitong mga jeepneys na to, minibus. Kaya daw ba nilang hulugan yan doon sa programang isinusulong nga nitong jeepney modernization. At kailangan din daw po, kung sinasabi daw po ng gobyerno, kung talaga daw pong full speed ahead na itong programang ito. Sabi po niya, lahat naman daw po ng mga programa at proyekto ng gobyerno ay may tinatawag pong mid-implementation assessment. Upang sa ganun ay maremedyohan pa yung mga bagay na may kahinaan pagdating dito sa programa na to. Ito pong pagpapalit ng unit na yung jeep mula doon sa lumang jeep papunta dito sa minibus na to or kung yun mang jeep na modernized na nagawa ni Francisco. Ang sabi po niya, isang parte lang yan ng programa. So sabi po niya, aanhin mo itong mga bagong units na ito kung yung programa naman ay hindi maayos. So yun, mga kapatid na jeepney driver, sweet lover, nakatagpo kayo ng kasangga. Doon sa mga sinabi kong kasangga nyo ngayon ay si Senator Chis Escudero, Senator Coco Pimentel, Senadora Amy Marcos, Senadora Pia Cayetano, Senadora Grace po. Ito pa, meron pang isa, ito yung matindi. Kung yung lima na yon na nabanggit ko, baka madagdagan pa yon. Pero itong pinakahuli na babanggitin ko sa inyo, ito matindi. Palagi itong may baon sa Senado. Ito yung kasangga nyo na talagang nilalapitan ng maraming mga kapatid nating mahihirap, yung mga kapatid nating nagsasangguni ng kanilang mga suliranin, mga problema. Ito na po, noong December 31, bago lumipat ang taon, sinabi ko nga po sa inyo, maghanap po kayo ng idol ng bayan. At kauna-unahan dun sa sinabi ko, ay ito pong senador na to. Senador Idol Rapi Tulfo. Ayan, sinabi po niya na medyo nangangamoy korupsyon daw pagdating dito sa jeepney modernization program. Ang isa pong nakakatindig balahibo, mga kapatid, dito sa sinabi ni Senator Rapi Tulfo ay yung pong pag-aalma niya sa pag-aangkat ng mga bagong jeepneys dito sa China na ipapalit dito sa mga lumang jeepneys natin dito sa Pilipinas.
binigyan din po ni Senator Idol Rapi Tulfo na kayang-kayang gawin dito sa Pilipinas ng mga local manufacturers natin dito ang isang dekalidad na jeepney. Kayang-kayang gawin daw po yan ng Francisco Motors o kaya naman ng Sarao Motors. At ito po ay sa mas murang halaga. Ipinunto din po ni Senator Idol Rapi Tulfo na ang halaga po ng modern jeeps na manggagaling sa China ay nasa halagang 2.6 million at meron din pong 2.9 million, samantalang itong gawa ni Francisco Motors ay nagkakahalaga lamang ng 900,000 at meron din siyang 985,000. Yun po ay brand new din na assemble nitong si Francisco Motors at iyon po ay pasok doon sa requirements na may Euro 4 nga at may Euro 5 pa na modern jeeps na ginagawa itong si Francisco Motors. So sabi po niya, masyadong mataas ang presyo nitong modern jeeps na manggagaling ng China. Sinabi rin po ni Senator Idol Rapi Tulfo na yung halagang 900,000 na jeepney na gawa ni Francisco ay kayang-kaya na raw po ng gobyerno na ibigay yung subsidiya na yan. At halos wala na raw pong babayaran itong mga drivers at mga operators. Napakagandang balita niyan. Sana yan po ay magkatotoo sa hinaharap. At sinabi rin po niya na kung ganun ang mangyayari, halimbawa itong si Francisco Motors ang talagang mabibilihan itong mga units na to, ay dadami raw po ang trabaho. Mga kapatid, alam nyo naman po itong si Senator Idol Rapi Tulfo. Palagi po itong may baon, lalong-lalo na kapag diyan sa Senado. Nako, sabi po niya na ang karagatan nga daw po natin diyan sa West Philippine Sea ay sinasakop na daw po ng China. Pati ba naman itong mga lansangan natin ay sasakupin pa nila? O ayan, yan yung baon ni Senator Idol Rapi Tulfo. Mga kapatid, ang medyo aabangan po natin dito, kasama na kayo ng mga jeepney drivers at operators, itong mga grupo na to, itong sektor na to, abangan nyo. Kapag ka nandyan na at natuloy na nga itong inquiry na to dyan sa Senado, kasi may sinasabi po siyang korupsyon na nako, mukhang may pasasabugin itong si Senador. Kaya po sana maging maayos. Ito po nga nangyayari ngayon dito sa programa na to na modernization ng mga jeepneys, sana po ito maging maayos. Kasi ang habol natin dito ay magkaroon ng magandang future itong sektor na to, itong transportation. Siyempre, gusto rin naman talaga nating maging modern. Kaya lang sana, sa pagiging modern niya, sa mga pagbabagong mangyayari, dapat wala pong magugutom. Tama po yung sinasabi ni Senator Chis Escudero na magkaroon ng welfare check. Hindi pwedeng modern lang yung unit. Sabi nga niya, isang party lamang yan ng programa, yung palitan mo yung unit. Pero kasama din dun sa programa ay yung na mga kinabukasan, yun namang future nitong mga drivers at ng mga operators. Mga kapatid, ako po ay hindi po ako laban dyan sa modernization. Napakaganda po niyan. At nang binabasa ko nga po itong programa, maayos naman yung programa. Yun nga lang, sa kabila ng pagiging maayos na yun, ang sitwasyon kasi ng mga drivers natin, yung mga operators natin, ang sitwasyon ng buhay nila, bago pa man buuin itong programa na to, itong Jeep Modernization Project, no? Yung buhay po ng ating mga jeepney drivers ay wala na po talaga sa ayos. Nandoon sila sa buhay na hindi po maayos na buhay. Sabi nga, may mga nakausap po ako, may mga nag-message po sa akin. Sabi niya, sir, kami po isang kahig, isang tuka pa rin. Bawat biyahe po namin ay yun din yung aming ginagamit, yung kinikita doon, yun din po yung aming ipinangkakain. So wala po talaga silang naisisave, wala silang masasabing kayamanan o wala silang extra pera. Parang gano'n. Ngayon, kung makakapasok sila dito sa programa na to na kailangan pa palang ito ay may fee, no? May membership ito, merong hinihinging pondo rito, hindi daw po nila kaya yun eh. Kaya nga po, napakalaking problema ngayon ang nangyayari dito sa sektor na to. Marami po ang tinamaan dito. Meron nga rin pong nag-comment at nag-message po sa akin, pasok na sila. Meron na silang dinadrive na na modern jeep, yung minibus. Pero yun nga, kapos na kapos din daw po yung kanilang pera. Ngayon po mga kapatid, kung mangyayari at magkakatotoo yung sinasabi ni Idol Senator Rapi Tulfo na halos wala nang babayaran itong mga drivers, mga operators kapag ka ang mabiling nilang jeep ay yung 900,000 ni Francisco. Dahil sabi po niya, kaya na raw po ng subsidies na manggagaling sa gobyerno. Yung halaga na yon, napakaganda po niyan kasi talagang
halos wala nang ilalabas na pera itong mga drivers, itong mga operators. At ang maganda pong epekto niyan, magmumura talaga ang pamasahe. Kahit na tumaas pa ng kaunti itong diesel na ginagamit nilang gatong sa kanilang mga sasakyan, hindi mapipilitang magtaas ng halaga ng pasahe itong mga drivers natin, itong mga operators. Dahil halos libre na nga kung totoo po at mangyayari, sinasabi ni Senador Idol Rapi Tulfo. So chain reaction naman yan, kapag ganun nangyari, marami pong makikinabang. So siguro makakaipon na sila, yung cooperative na itinayo nila, magkakaroon sila ng pondo na kapag nasira ang sasakyan, kapag napudpud ang mga gulong, at kung meron mang mga pagkakataon, hindi may iwasan, minsan na aksidente, minsan yun nga, magkakaroon sila ng mga violations o may mga magkakasakit sa mga pamilya nila kasi cooperative na yan meron silang mabubunot. Unlike yung halos wala silang kinikita dahil napupunta lang doon sa panghulog, doon sa unit na manggagaling kung saan man yan, kung sa China man yan. Nako, wala silang maiipon, wala silang magagamit. So napakaganda nitong sinasabi ni Senador Idol ng Bayan Rapi Tulfo. Sana madagdagan pa po kayo. Alang-alang po dito sa mga kapatid nating mga drivers at jeepney operators, sana po magkaroon at ayusin po itong programang ito. Alang-alang po dito sa mga kapatid nating ito. May mga bagay po talaga mga kapatid na kailangan maranasan mo muna at makita mo muna yung mga bagay na dapat i-correct. Yan nga yung sabi ni Senator Chis Escudero. Doon sa kalagitnaan nitong proyektong to or bago pa man magsimula, dahil nga po sabi ko nga po sa inyo kanina, itong mga drivers natin, itong mga operators, bago pa man simulan tong proyektong to, hindi na rin po talaga maganda yung buhay, yung kabuhayan. So ngayon, lalo pa itong magiging maayos at magiging maganda kapag po ito ay pag-uusapan ng maayos. Yung nandiyan, kaharap yung mga drivers, kaharap yung mga operators, nitong mga senador natin, itong mga mambabatas natin. Ngayon, yung pong sinasabi ni Senador Idol Rapi Tulfo, sana maging okay ito at madagdagan pa po kayo ng mga senador at mga mambabatas, mga congressman, pagtulong-tulungan po natin na itong jeepney modernization na to ay maging maayos talaga at makapagdulot ng positibong pananaw at positibong reaksyon, positibong produkto nitong modernization na to na makakatulong hindi lamang dito sa mga jeepney drivers at mga operators, kundi sa mga mananakay na Pilipino. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Nandiyan, lumalabas po yung mga idol ng bayan na tutulong po sa inyong lahat. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid.